guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung iyong pananalapi. Tumatalsik yung barahan natin. Alamin natin yung parating this month of October ha. Okay.
Yung pananalapi mo, syempre, konektado dyan yung career mo rin, ha? Syempre, kung wala kang career, wala kang pera, hindi ka rin pwede magnegosyo, di ba? So, konektado yan. Nanginginig pala yung lamesa natin. Yung pati yung camera. Sorry ha. Okay, sitting in the power. Sitting in the power. Parang magkakonekta yung ano niya dito. Kung titingnan mo, yung laki ng ano. Yung dire-diretso siya dito, chain. Diba? Anyway, meron pa tayo 3 dito. Dami. Keep your dreams alive, vulnerability, contemplation. Urong lang, malalaki ang ating baraha. Meron kang mahirap na mga pagpipilian. Kaya dito nag-iisip ka kung ano ba, ano kaya pipiliin ko? Kasi mukhang mahirap. Pinagdadasal mo, ano ba ang dapat ko? Nag-ano ka dito? Nag-iisip ka ng malalim. Meron kang mahirap na pagpipilian, magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, pero ang gusto mo, patas. Patas ang labanan. Maring ikaw ang Pisces, this month, ilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. Tapos, baka yung iba sa inyo may trabaho na kayo, pero, may headhunting kayo dito. Headhunting. Kung makakita mo, di ba? Alam mo yun sa cowboy, ang image kasi ka, di ba, ganyan, no? Di ba? Umiikot. Tapos, bibihagin, di ba? So, dito nakakita ko, eto, binihag. So, alam mo yung headhunting, Ang headhunting kasi, ginagamit yung words na yan sa mga company rin, headhunting. Halimbawa, kung ikaw yung empleyado na tingin ng ibang kumpanya na, ay, mukhang matalino tong taon to. May abilidad to. May potential tong taon to. So, headhunting, meaning, susulutin. Kaya malamang yung iba sa inyo, merong ibang kumpanya na susulot sa inyo. Basta merong yung sinabi ko kumpanya, baka ibang way naman yung iba sa inyo, Marami mga ano dito. Merong makaka-recognize sa inyo, Pisces. Ito si Pisces, mukhang matalino to. Mukhang mapapakinabangan to sa kumpanya ko. Or magaling tong magka-collaboration kaya kami. Yung ganon. Kaya malamang na ma-headhunting ka or meron tao magkakaroon sa'yo ng interest. So, kung in a bad way, susulutin ka. Susulutin ka dyan sa pinapasukan mo. Tapos mas babayaran ka ng malaki kumpara sa pinapasukan mo ngayon. Tingin ko, next month mangyayari yan. May sulutan. Magkakaroon ng sulutan. Kasi nga, gusto mo rin, ikaw rin mismo, gusto mo rin ng malaking sweldo.
malaking sahod. Mas magugustuhan mo yung offer nila sa'yo dahil yun ang kahinaan mo eh. Alam mo yun? Yun ang kahinaan mo. Kasi, meron kang dreams. Yun eh. So, tatanggapin mo yung offer sa kabila. Ano? Mas malaki pala yung offer nila. Mas maganda pala doon. Yung ibang Pisces, may 2 project na malamang pagpipilian ka, ano? Or may papagawa sa'yo yung boss mo na sabay-sabay, 2 project. At malamang, malilito ka dito. Malilito ka. Kaya, ayan ka ngayon. Nag-iisip ka na naman. Kalituhan mo kung ano ang gagawin mong paano mo paano mo gagampanan yung project na ibibigay sa iyo ng boss mo. Ano? Kaya malamang na merong kalituhan dito na magaganap. Isipin mo kung ano ang kikita, ano? Isipin mo kung kikita ba ang kumpanya sa idea na gagawin mo, kung magkiklik ba, ano? Yung gagawin mo at dito mo masusubukan yung skills mo, yung kakayahan mo. Malamang yung iba sa inyo dito mas lalong lumago yung dreams nyo. Parang dito ko mailalabas yung skills ko, dito ko mailalabas yung kaalaman ko, ano? Parang dito ako magiging tataas yung motivation ko, ganun. Malamang yung iba sa inyo, no? At yung isa naman, nakikita ko, malamang na iisipin mo rin kung ano ang benefits na matatamo mo. Ano? Dahil syempre gusto mo rin ng pabuya. Mas doon tataas yung motivation mo, no? Kapag merong reward. Pag sinabi ng boss mo, pagka ginawa mo itong project na to at pagka kumita, meron kang bonus sa akin. Diba syempre pag narinig mo yan, tataas ang motivation mo. So ngayon, malamang na magkakaroon ka ng ganyang klaseng energy. Which is pera mo rin yan, ano? Tataas ang, syempre, pag may reward, ibig sabihin, papasok ang pera sa'yo. Di ba? Kasi yung mga tao, kasi pag sinabing abundance, akala nila, mananalo ako sa lottery. Yan yung mga tao, makikitid ang utak. Yan palagi sinasabi, abundance with me. Claim it. Hindi, ang buhay, hindi ganyan ka, ano, kailangan mo pag-anuhan din yan. Kaya, tingin ko, ikaw ang Pisces na mautak, ano? More on aware ka sa kaganapan. Hindi ka yung malamang yung iba sa inyo nagde-daydreaming, pero no, alive, buhay na buhay ang mo. Kaya nga nagko-contemplate ka dito. At yan ang kahinaan mo. Okay, Pisces. At wag kang mahiya na kasi ganito, ganyan, yung reward, parang isipin ng tao na mukha kang pera or no. Hindi, natural lang yan. Lahat tayo dito, kahit nga yung simbahan eh. Yung simbahan, hindi lang obvious, pero naniningil yan. Di ba? Nangihingi ng tawag dun, donation. Pero ang simbahan, daan-daan, libo-libo ang nag-a-attend. Kaya ang kita ng simbahan, 100,000. Minsan, depende sa laki ng simbahan, di ba? Yung mga pastor din, ganun. Di ba? Yung salamin ko, pasensya na nalalagdag yung salamin ko sa ilong ko. Yung tawag dito, yung mga pastor din, di ba? Nagbebenta rin sila ng mga kanilang CDs, mga books nila. Alam mo, yung religion is business yan eh. Lahat ng nagaganap dito sa mundo natin, business. Kailangan talaga ang pera gumalaw. Kaya huwag mong iisipin na baka isipin ng tao mukha kang pera. No, huwag kang ganun mag-isip ng ganyan, Pisces. Siguro, Pisces, nahihiya ka sa mga coworker mo dahil baka sabihin nila, si Pisces mukhang pera. Huwag. Natural lang yan kasi ilalabas mo yung skills mo dyan, Pisces. Kaya, huwag kang mahiya. Yung iba nga, pastor nga eh. Hindi marunong mahiya eh. Siyempre, yung donation makakita mo talaga yung mga ibang pastor, di ba? Ang gagara ng mga sasakyan. Yung mga anak, yung bata ako, yung mga, tawag dito, yung mga pastor na inaatira namin, mga anak nila, mga nag-aaral sa St. Paul, mga sikat na, yung anak na lalaki, nasa San Beda. Isipin mo na lang, pastor yun. Saan kukuha ng pera yun? Siyempre, donation ng mga tao, di ba? Kung may hiya sila, bakit nila ipapasok yung mga anak nila dun sa mga sikat na saan ba galing yung pinagkakakitaan nila? Di ba sa donasyon ng mga tao? Kaya huwag kang Pisces. Natural lang yun.
At pagka binasbasan ka ng Panginoon na mayroon kang ganyang skills, binibigyan ka ng Panginoon. Ayan, Ayan, Pisces. Gawin mo ngayon yung project na yan at magkakaroon ka ng reward. Yan ang sinasabi sa iyo ng ano niyan. Diba? Ng gabay mo. Tinulungan ka ng gabay mo. Kaya, Pisces, huwag kang mahihiya. Natural lang na magkaroon ka ng reward. See? Share the love. Balance. Siyempre, yung matatamo mo, mag-o-offer ka ng skills mo, ng kakayahan mo, ng kaalaman mo, na natural lang na masuklian ka. Kahit sa simbahan, di ba, yung mga pare, siyempre, nag-aaral din yan sa mga, Biblia, di ba? O, siyempre, magdonasyon naman. Yung iba kasi makapalang mukha, hindi nagdodonasyon. Kaya akala nila, ba't sa ganyan. Yung iba nga, di ba, 10% ng sweldo nila binibigay, kailangan ibigay mo sa simbahan. Di ba, may mga ganyang klaseng patakaran. Kaya Pisces, huwag kang mahiya kung sabihin ng mga coworker mo, ang kapal ng mukha ni Pisces, mukhang pera talaga. Gusto talaga ng ganyan-ganyan. Huwag. Natural lang yun. Dahil naglabas ka ng effort mo, naglabas ka ng energy mo, natural lang yun. See? Awaiting results. Spread your wings. Spread your wings, Pisces. Huwag kang matakot sa kanila. Okay? At lalo na kung self-employed ka, tingin ko sa'yo, patuloy ka lang sa ginagawa mo. Kung sa tingin mo, ngayon, itong buwan na to may takot ka, sinasabi sa iyo ng baraha, then next month, ipatuloy mo lang yung ginagawa mo. Kahit hindi mo nakakita ang patutunguhan mo, at malamang wala ka rin katiyakan, kung tama ba talaga yung ginagawa mo, or tingin ko sa'yo, wala kang originality, or masasabi ko, sa ngayon. Siguro naisip ko, wala naman akong talagang idea na gano'n. Sa simula, maaaring oo, wala, pero paunti-unti yan, Pisces. Yan ang sinasabi sa'yo. Malamang wala ka lang alam, pero ibinuga na sa'yo ng universe. Ayan na, Pisces. Tanggapin mo na. Nasa iyo na yan. Ikaw na ang bahala dyan. At huwag kang mahiya. Baka iba sa inyo, ano bang ginagawa mo, pinagkakakitaan. Yan ang sinasabi sa Pisces. Binayayaan ka na dito at huwag kang mahiya na tumanggap ng reward or magpabayad or kung ano man ang huwag kang mahiya. Kahit sabihin naman, ang dami kong gusto sabihin sa'yo, ako na tuloy nalilito. Merong mga tao ako na nakakita dito na huhusgahan ka. Huhusgahan ka. At malamang na mamumuo sa'yo ang galit. Pero huwag kang magalit. Huwag kang magalit sa kanila. Ngayon, i-share mo lang yung meron kang kakayahan. Okay? At kung ano man yung ma-share mo, natural lang na makatanggap ka rin. Ilabas mo at may papasok din. Ito ang nakakita ko sa barahang yan. Pero ang kailangan mo lang dyan balance. Okay? Huwag kang masyadong mangwarta, manloko, manlinlang. Yun lang ang pagkakaingatan mo. Pisces? At saka, eto Pisces, isa pa, kukuha lang ako ng baraha for addition. Kahit wala kang originality, okay lang yan, Pisces. Continue. Dahil, tingin ko naman sa'yo, hindi mo pinipilit ang sarili mo na ilabas yung totoong kakayahan mo. Maaaring iba sa inyo, Kasi gusto mo kasi kumita agad ng madalian. Yung hindi masyado naghihirap. Yung iba. Pero yung ibang Pisces, tingin ko, nanghihina ka lang kasi parang inisip mo, wala pa akong originality, hindi ko pa kaya, hindi talaga ako marunong, hindi ako magaling, hindi ko pa alam. Marami pa siguro ganong Hindi naman takot, kumbaga, meron ka namang self-confidence sa tingin ko. Kaya nga lang, hindi mo paggamay yung ginagawa mo. Which is, pag nagamay mo na yan, umiiyak ng aking ibon pa siya. Secrets Alliance. Oh, okay. So, pag nagamay mo na yan, ilalabas mo na yung tunay na kakayahan mo. Okay? Pero yung iba sa inyo, gusto niya lang talagang madalian eh. Naghahanap ka ng shortcut. Pero ang sinasabi sa inang baraha, well, kung gusto mo ng shortcut, then mag-shortcut ka. Pero,
baka mawala yung reward mo. Especially kung yung binigay na kaalaman na yan ay galing sa universe, then hindi yan. Hindi pwede yung ginagawa mo shortcut. Diba? Si Jesus Christ, hindi nag-shortcut. Ang mga ascendant master, hindi nag-shortcut yan. Kumbaga, cat would carry water. Repetition yan. Repetition. Hindi pwede yung shortcut dyan. Okay? Pisces, tandaan mo yan, ano? And this month, kailangan mo talang i-challenge ang sarili mo. Okay? Challenge. By next month or siguro by the end of this year, happy news ang darating sa'yo. Ayan. Happy, naka-wide open na. Kaya kailangan mong i-spread yung wings mo at hindi pa marireveal yan. Wala kang alam dyan. Secret. Nakatago pa. Hindi pa binubuking sa'yo ng universe yan. Pero meron. At nakikita ko rin dito, share, love, balance, and alliance. Itong tatlong barahang to. Nakikita ko ang pagkakasundo, pagkakaisa. Malamang sa loob ng company nyo, or siguro kung self-employed ka, meron ka sariling business, mga kamag-anak mo siguro, tutulong sa'yo. Kayong mga magkakamag-anak, tulong-tulong kayo para mabuo nyo yung inyong, kung ano bang proyekto. Project ang inyong gagawin. Nakakalito magtagalog. Kung alam mo, mag-English ako, magtatagalog Pasensya na ha. Kasi ang ginagamit ko talagang language sa bahay at saka sa aking kliyente, online fortune teller po ako dito sa Japan, is basically Japanese. Pagka etong YouTube channel ko, medyo gumaling-galing na nga ako ang Tagalog ko ngayon dahil sa matagal-tagal na rin, puro Tagalog ang ginagamit ko. So, Tagalog, di ba? Tapos, meron pa ako mga clients sa States. Yung iba, mga Chinese na magagaling din mag-English. Kaya talagang bulol talaga ang lola nyo. Pasensya na. Mali-mali ang aking Tagalog. Okay, Pisces, sinabi ko lang para maintindihan nyo ako kasi merong mga cross-watcher, viewers na super judgmental. At gusto ko lang sabihin sa inyo, psychic medium ako, meron akong spiritual eye, pero hindi po ako perfectong tao. Okay? Dahil yan din ang sinabi sa akin ng Panginoon. Babasbasan niya ako, pero yung mga nararanasan ko pa rin ng dati, meron akong pagkakamali, lahat yun mangyayari pa rin. Okay? Yung iba kasi, akala nila pagka psychic medium ka, pag may third eye ka, actually, hindi ko kinukumpara ang third eye sa spiritual eye. Kasi malaki ang pagkakaiba ng spiritual eye sa third eye. Ang third eye walang basbas. Sumpa yan. Pero ang spiritual eye, na-bless na ni Lord yan. Na-bless na ng universe. Kaya, free of suffering ka na. Pag may third eye ka, marami kang makakita nakakatakot. Yung mga sakuna, magpapahirap din sa'yo yun, lalo na pag empath ka. So, wala kang peace of mind. Pero pag may spiritual eye ka, masarap ang buhay mo. Kalmado ka. Kasi mararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. Talagang, kapag alam mo yung pag na in love ka sa isang tao, ang grabe yung heartbeat mo. Pag nagdasal ka, nag-meditation ka kay Lord at na-align mo ang 7th chakra mo at nag-activate ang iyong heart chakra. Dugdug, dugdug, dugdug. Ganyan ang beat niyan. Hindi mo maririnig sa tenga mo, pero sa loob ng katawan mo, maririnig mo ang heartbeat. Kasi, kumbaga, magiging, magiging, ang tawag dito, magiging one. One ka sa Holy Spirit. Yan ang sinasabi sa Biblia. Which is, pagka nag-meditation ka, sa Buddhism, sa Hinduism, iba naman kasi ang explanation nila dyan. Pero, iisa lang ang mararamdaman mo. Kahit ano pa ang relihiyon mo, iisa lang ang magiging karanasan mo dyan. Okay? Pisces, yan lang ang gusto kong ipaalam sa'yo. Well, anyway, balik tayo sa ating reading. At dito ko nakakita na malamang na happy news ang darating sa'yo. Maaring malaking bonus ang matatanggap mo. May bigla ang perang darating. Kaya malamang masagana ang Pasko mo. Hindi lang itong buwan ng October. Dadalhin mo pa yan. Secret yan. Binigay sa'yo ng universe. Regalo yan sa'yo, universe. Okay? Sa Pasko, may pera ka. Sa New Year, may pera ka. Ang 2024, bago matapos ang taon, masagana ang iyong ang tawag dito,
pag-iwan ng 2024. Okay? Hindi malungkot ang 2024 mo. Baka sabihin mo, Pisces, walang nangyari sa akin sa 2024. Meron. Maring iba sa inyo, ma-promote kayo. O yung ibang may papasok na bagong pangarap, bagong dreams, bagong motivation para sa inyong kinabukasan. For the meantime, baka yung iba sa inyo, secret pa yan. Hindi pa nare-reveal ni Lord. Pero yan ang nakakita ko. Kuha lang tayo ng panibagong baraha para mas maano mo, mas ma-feel mo, Pisces. At saka, malamang ang iba sa inyo, may isipan mo mag-abroad. Let's say, merong friend, dito nakikita ko na may pagkakasundo friend, pamilya mo siguro, or meron ka ng family sa abroad na magkakasundo kayo na tatawagin ka. So, bawa, yung meron kang kamag-anak dito sa Japan, tas papapuntahin ka. Yun ang nakakita ko dito. Malamang sa ngayon, hindi mo pa alam. Hindi ko alam kung ilang taong ka, Maring isa yung blessings, di ba? Pag pinatawag ka ng family mo, baka this Christmas, patawagin ka, papuntahin ka, para sama-sama kayong mag-Christmas party, salubungin ng bagong taon. Yan ang nakakita ko. Pero mag-start pa yan this October. Be gentle with yourself. Higher ground. Yes. See? New experiences, possibilities. Lalo na kung ikaw ang Pisces na hindi ka nasisiyahan yun sa kasalukuyan mo sitwasyon. Malungkot ka siguro. Siguro masyado kang busy. Wala ka ng time para sa sarili mo. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Pero kailangan mong mag-explore. Okay, Pisces? Or gusto mong mag-explore? Yung iba sa inyo. Or meron ka kasing mga bagay sa paligid mo na hindi nangyayari ng maayos na gaya ng gusto mo. Kaya gusto mo siguro talaga ng pagbabago. New experiences dito. New experiences, new possibilities. At the same time, baka nag-aalangan ka rin kasi siguro may pamilya ka. Dito may bata kasi, baka may pamilya ka, may anak ka, kaya hirap ka rin siguro gumawa ng desisyon. Kasi pumunta ka ng abroad, teka lang, paano yung anak ko? Iwanan ko ba? Or isasama ko ba? Or paano ko meron kang pag-aalangan na gano'n. Kayo nang bahala mag-adjust kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka nun. Okay? So, meron kang ganyang klaseng hirap ka rin gumawa ng desisyon, nag-aalangan ka. Then, yung ibang Pisces, meron talaga kayong good finances, financial news, Maaring may bigla ang perang dumating talaga sa'yo. Dahil sabi ko, baka yung iba sa inyo, meron kayong kamag-anak sa abroad, papadalahan kayo ng pera. Or yung sideline, yung kikita ng hindi mo inaasahan. So, unexpected ang darating sa'yo dito, Pisces, At saka, kung ikaw ang Pisces na hindi mo talaga sigurado kung ano ang gusto mo sa buhay, litong-lito ka siguro, sobrang dami siguro ng ginagawa mo, gusto mo na siguro mag-focus sa isang bagay, then, sa panahon na ito, lalabas ang interest mo kasi sa mga hobby mo o yung pinakatunay na skills na ngayon mo palang matatagpuan siguro ito. Awaiting results. Awaiting result. Ngayon mo pala siguro matatagpuan ito. Yung iba sa inyo, kung ano ba yung hilig mo talaga. Tingin ko yung iba sa inyo, art, fashion, poetry, music, yung mga ganyan, Ganda to, parang artist dito rin, parang drawing talaga siya na So, baka yan. Or any field na hindi mo pa nasusubukan, pasukin mo. Kahit wala kang idea, kahit sabi mo first time ka lang dyan, okay lang yan, Pisces. Just like na magtatayo ka ng boutique, kung gusto mo, mahilig ka sa fashion, or maliit na store, walang problema yan, Pisces. Try and try. Okay, Pisces? Dami na nating Okay, so move on tayo sa iyong prayer, Pisces. Dahil ang prayer talaga is malaking tulong ito, Kaya, dahil ikaw ay gagawin nating prayer for new coping skills,
Kuhanin ko lang yung bell ko. Sandali lang, Pisces ha. So, Pisces, ito ang aking bell. Ibibell ko siya ha. Tapos, syempre, dito ka nga, nag-aantay ka. Malamang nag-aantay ka ng bagong skills mo. Ano? Coping new skills. Awaiting ka dito, yung iba sa inyo. So, ngayon, para sa bago mong skills, yun ang gagawin natin, prayer. And ikaw na rin ang bahalang mag-adjust. Marami kang makikita dito sa baraha. Mag-pick up ka ng sarili mo at gumawa ka din ng sarili mong prayer. At bibigyan lang kita ng sample. At nasa sa'yo yan, kung gusto mo isulat or lagay sa cellphone mo para basahin mo anytime. Kailangan maraming beses mong basahin everyday para mag-sink in sa iyong isipan. Okay, Pisces? So, i-bell ko ang ating bell. Tapos, mag-sign of cross ka. Okay? In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Lord, ipakita mo sa akin ang bagong paraan, ang bagong daan. At bigyan mo ako ng bagong kasanayan, bagong experience, bagong posibilidad. At ang lahat ay nakasalalay sa iyo, Lord. Lord, i-renew mo ang aking isip. I-renew mo ang aking isipan, Lord. Okay? Puso at espiritu ko. Ikaw hindi ako. Ikaw. Naway humayo ako ng sariwang kumpiyansa. Fresh confidence. Self-confidence. Okay? At magkaroon ako ng pagmamahal sa sarili ko at sa ibang tao. Okay? In Jesus' name. Amen. Pero Pisces, laligpit ko lang. Pwede mo rin tong gamitin, sabihin mo, Lord, tulungan mo ko na be gentle with myself. Okay? With yourself ang nakalagay. With myself. Pwede ka mag-arrange. Pumili ka lang ng mga keywords. Or pwede mo gawin na I am. I am gentle with myself. Pero yourself yan. I am gentle with myself. I am experiencing new possibilities. Yung mga ganyan. Okay? So, ikaw nang bahalang mag-arrange ha, Pisces. Nasa sayo yan. And bigkasin mo everyday para mag-sink in sa iyong isipan. And then, move on tayo sa Pisces sa napili ko na soul contract. And ipapop up ko dito, kapag hindi ko nakalimutan, pero sinulat ko sa papel, then eto yung nakuha ko. At tatakpan ko lang yung personal information ng aking kliyente. Kliyente ko kasi ito Excuse. So, kahit na kliyente ko kayo, kahit na hindi, subscriber, cross-watcher, or palagi nagko-comment, na nag-like, share, papasalamat nga pala ako. Basta mag-leave lang kayo ng comment nyo, mag-send kayo sa akin ng email or sa Facebook ko, tapos pipili naman po ako doon. Okay? And then, ito si Pisces na March 12, nakalagay me, sinulat ko lang sa papel. And then, yung kanyang person ay April, January, February, March, April 29. Excuse. So, wala po kayong soul contract sa isa't isa. Okay? So, malamang first time lang kayong first time or kasi ang soul contract kasi siya yung taong magbibigay sa iyo ng life lesson or magga-guide sa iyo. Kahit na ano pa ang inyong soul contract. Bago ka nag-reincarnate sa mundong ito, gagawa ka talaga lahat tayo. As long as nakasulat ka sa Book of Life ng Panginoon. At gagawa ka ng soul contract. And then, eto nakita ko, wala po kayong soul contract sa isa't isa. Pasensya na po. Ano pasensya? Hindi naman ako gumawa niyan. Pasensya na. So, ganun yan ha. Siguro nag-expect po kayo. Pasensya na yan. Pero yan talaga nakita ko. And then, kung gusto mong malaman talaga, ang maganda past life, alamin din natin Akashic reading, So, ini-explain ko naman po sa inyo ang pamamaraan ko sa aking Akashic reading. At kung gusto niyo ang aking serbisyo, kontakin niyo lang po ako. At yung aking email address at ang aking Facebook account, nagpina-pop up ko naman po, kaya pakicheck na lang po. At nasa description box din po sa baba. Okay? So, Pisces, maraming salamat sa pag-send mo nito ha. At sa panonood niyo, oras na inilaan niyo dito sa panonood ng aking video, sa like, share, and comment. At sa cross-watcher, kung gusto niyo rin po sumali, mag-leave lang po kayo ng comment. At okay, kung ayaw niyo mag-subscribe,
Okay, walang problema. Basta ako, pag napili ko po kayo, ihahandog ko po ang inyong soul contract sa inyo. Okay? Namaste po. Bye-bye.